problema nilang malaki, mukhang si si Vice President Sara, mukhang kaya silang talunin. Kaya pinipilit nila, talunin na ngayon Sir, dito po sa impeachment po, no? Ano po yung dapat na makita dito ng taong bayan? Kasi lagi na lang naririnig ang salitang impeachment. Last year, talagang ang sentro dito yung pangalawang pangulo. Tapos, nung papalapit na ang matapos ang last year, kasi nga, pagdesisyon na mali ang ginawa ng Kamara, na uumugong na magkakaroon ng pag-refile hanggang sa ganitong buwan lang may magre-refile ulit para sa ano. Pero nagtaka yung ating mga kababayan na hindi na si Vice President Sara Duterte at dito na mismo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. And at the same time, lumabas din yung kaliwat kanang survey na nagsasabing still nananatili ang Pangulong Pangulo bilang may pinakamataas at pababa ng pababa ang nagiging survey. Maabot pa nga sa punto na negative yung kanyang net survey. Sa kabila po ito ng patuloy na pagmamalaki na niya sa current administration, dito nagumpisa yung pag-iimbestiga ng korupsyon. Dito rin nabulgar yung gaano kalawak yung korupsyon. Pero ano sa tingin nyo po, bakit gumuha, tumabot sa punto na at least magtatatlo na yung impeachment case? Well, sinabi nyo nga po, questionable yung una. Pero marami po ang ganito na nahimok na maghain po ng impeachment. Alam mo kasi, yung kawalan ng tiwala sa Pangulo ng halos nakakarami nating mamamayan, totoo yan. At kitang-kita na yan. Talagang galit na ating taong bayan. Hindi lang alam ng taong bayan kung paano ang gagawin nila para mapalitan ng gobyerno. No? May iba-ibang pamamaraan. Kaya may mga grupo tayo na gusto na nila rin palitan ng pamahalaan. Ayan yung mangyayari kung mapalitan ng Pangulo. Kaya ang ginagamit nila, yung umiiral na sistema, ayan ay impeachment. No? Kaya talagang madaming magtatangka yan. No? Kaya lang, siyempre, sa kabila naman, haharangin yan. Yun po tungkol kay Vice President Sara, kinakatakutan lang yan. May isang grupo na nabubuo sa ating sistemang politikal na gustong sila ay matanggap ng tao na sila ang magliligtas sa sambayanan. Pero kailangan maiboto sila sa 2028. Ang problema nilang malaki, mukhang si Vice President Sara, mukhang kaya silang talunin. Kaya pinipilit nila, talunin na ngayon tanggalin nila yan. So kumbaga, yung minsang nasabi ni, kung di ako nagkakamali, parang si Senador Cayetano ito, sabi niya, talunin niyo na lang sa 2028. Oo. Kumbaga, ito'y patunay ba na talagang malakas na contender at sa paanong paparaan ba nakikita niyo po Ginoong Norberto sa paano nila matalo ang isang Duterte sa pamamagitan ba ng ganito? Hindi ba ginawa na nila ito noon pa na ganitong klaseng mga taktika, mga paninira? Alam mo, kasi gusto talaga nilang manalo sa 2028. Ang nakikita siguro nila, they're so unpopular. Kasi nararamdaman yan Kasi alam mo, yung marami siya nagpaplano na tanggalin si Vice President Sara, alam mo, namuno na sa gobyerno ang ilan dyan. At kaya nga nanalo ng todo si President Duterte Kasi nga, sa reklamo, sa incompetence na nakita nila, yung administrasyon na natalo tuloy. No? Yung pinalita ni President Duterte, maraming incompetent doon. Iyan, nagpipilit bumalik ulit ngayon. At nakikita naman nila na para bang kunahan dyan si Vice President Sara, baka hindi sila manalo. O baka hindi sapat ang pandaraya para talunin. Pero nakikita nyo po ba na nabigyan sila ng sapat na panahon itong mga nakalipas na mahigit 3 taon na para makabawi sa kanilang pagpapaganda sa kanilang imahe talaga, yung legit na talagang mararamdaman ng taong bayan? Alam mo yung mga opposition nga na nagsasabing opposition ngayon, yung first 3 years ni Presidente Marcos, sinamantala nila para magkapera. Kasi ang tingin nila, kung wala silang tamang kaban na panlaban, baka matalo pa sila. Kaya ang una nilang ginawa, umampi sila sa Pangulo. Kaya nagtataka nga ako sa Makabayan Black Nakikita ka, bakit nagpapail ng impeachment complaint ngayon? Ang pinagalingan na kanilang puhunan ay ang
tropa ng ating Pangulo at saka ng ating dating speaker. Ang ibig sabihin pa, sapat na yung nakuha nila. Kaya lalaban na sila ngayon. Kumbaga, nakita nyo po, kasi alam natin, yung, kumbaga, yung in-establish na unit team, maaga yung naputol at parang sa iba, nag-unit team. Tapos yung sa iba niya na unit team, parang kumalas din naman ngayon at parang binabalikan na sila. So, naging mali ang hakbang sa inisyal nitong kasalukuyang administrasyon. Sa tingin niyo po? Well, akala na kasalukuyang administrasyon, masusustain nila masusustain nila. Ako from the beginning, alam ko, sa pagkakakilala ko, doon sa mga grupo na yan, talagang hindi mga tapat na kaibigan niya mga yan. Kapag nakita na, lalo na ngayon, kitang-kita na wala ng trust sa bayanan, sa pakasalukuyang gobyerno o sa pakasalukuyang Pangulo. Baka mahuli sila. Kasi nagsisimula na rin naman yung ibang grupo na sinasabi, mga kasama ng administrasyon dyan, na kung sakalit babagsak ang gobyerno, tangay sila. Ayaw nilang mangyari yan. Kaya nagsisimula na sila ng kilos na para bang humikiling na sila sa popular na sentimiento ng sambayanan. Mas lalong nagalit yung taong bayan dahil nabubulgar kung gaano kalawak yung korupsyon. Kasi dati sa panahon ni PRRD, ang nabubulgar doon yung sistema sa illegal na droga, kung gaano kalawak ito na umabot na nakaugat na hanggang sa gobyerno natin, kaya pahirapan, yun yung talagang tinutukan sa nakalipas na administrasyon. Now ngayon, ang mas malubha naman ngayon is ang pera ng taong bayan at nakita yung lawak, gaano sinalaula yung pera ng taong bayan. Pero still, kasi pwede nilang i-corrupt ito para meron silang sa kanila at makontrol nila yung naratibo. So, kahit gaano kalaki ba ang pera, kahit gaano kalaki yung ninakaw, hindi pa rin mananaig. Kumbaga, hindi pa rin makokontrol talaga yung naratibo. Alam mo, ang pag-aralan natin, yung dalawang people power na nangyari sa atin. Ang panahon ni Marcos Sr., hindi natin masasabing hindi busog ang birokrasya, hindi busog yung mga korona niya, busog pati ang armed forces, police, lahat yan, busog yan. Bakit natanggal pa rin siya? Kasi may hangganan ng pera. Parang ni GMA, Para bang sinasabi niyo po ba na parang hindi na natuto? Oo nga Kasaysayan. Kailangan titignan mo yung kasaysayan, no? Ang taong bayan, may breaking point. Breaking point lahat yan. Ako, nakikita ko, kaya hindi ako masyadong nangangamba. Kunyari, tungkol sa impeachment, baka hindi matuloy, hindi matanggal ang Pangulo. Ako sinasabi ko, pagka lumalaho ka sa sistema ng pamumulitika ngayon, may hirapan kang ito pa rin yung gusto mo mangyari. Ang dapat pinapakinggan na ngayon, yung sentimiento ng ating mamamayan. Iba kung kumilos ang mamamayan. Pag kumilos na yan, hindi na yan mapipigil. At ako naniniwala ako dumadating na yan. Opo. Sa tingin niyo po, kasi sinasabi yung mga naratibo na yung impeachment na yan, makakagulo lang yan sa bansa, makakaapekto lang yan sa ating ekonomiya. Pero sa tingin niyo po, alin po yung may mas malaking epekto sa kabuuan sa bansa? Yung mga ganitong klaseng hakbang laban sa nakikita nilang mga incompetent, tiwali, mga corrupt, or pabayaan na lang at malugmok tayo na present yung korupsyon at hindi masasagot? Or both, wala tayong panalo and talagang dapat tayong magano? Or merong at least doon sa dalawa na yon may makikita kang liwanag sa ano po? Alam mo, kasi yun nga ang nakakalungkot Alam mo, yung mga grupo na akala natin sila ang magiging opposition dito sa mga talaga nangyayaring katakot-takot na pagdadakaw dito sa bayan natin. Pinipilit pa rin nila na ang pagbabago ay magagaling sa umiiral na sistema natin. Yung maduming politika, ang tingin nila pwede pang linisin. No. Hindi na pwedeng linisin niya. Kailangan talaga pagbabago. Pero hindi nangyayari yan. Ngayon, mag-iintay ba tayo? Hindi po pwede Kasi kung titignan mo, ito, akala natin, yung mga biro, pakikinggan mo,
Iba na ang relo ng mga congressman ngayon Mga mumurahin na, nawala na yung mga branded. Tapos yung mga kotse, hindi na rin yung mga Magagara. magagara. Sabi ko, nagbabago ng mga politiko, mukhang maganda yan. Pero nung dumating yung budget natin, naka-inipurma ngayon. Kung susuriin ng tama iyan, makikita mo, hindi nagbabago ugali ng mga magnanakaw sa gobyerno. Magnanakaw pa rin. At sa susunod pang taon, baka mas malaki pa kasi inaasahan nila, kaya pa rin bilhin ang sambayanan. Nag-iipon, so walang pag-asa. Ano po na masasabi niyo naman po na yung, di ba may kasabihan, don't shoot the messenger. Pero ang nangyayari ngayon, merong isa na nagbubulgar sa ganyang mga korupsyon. Pero imbis na imbestigahan yung kanyang hawak-hawak na mga aligasyon, may dala-dala siyang mga sinasabi, kaya nilang patunayan, may mga dokumento. Pero imbis na yun ang mapag-usapan, kasi related pa, kasi sinabi mismo ng Pangulo na magtulungan laban sa korupsyon. So may mga naglakas ng loob. Pero ang nangyayari, sila mismo yung binabanatan. Hinahanapan sila ng butas, hinahanapan ng kung ano man. Ang mensahero mismo, yung doon nagkakaroon ng investigation, imbis doon sa hawak-hawak niya na maaring makapagbigay ng solusyon or tulong sa paglaban sa korupsyon. Ako, panalangin ko lang, sana wag mawala ng pag-asa yung mga yan, yung mga lumalaban, kahit na inaatake na sila. Dahil importante na patuloy yung kanilang ginagawa. Pero ang masasabi ko lang, mukhang nadenggoy na tayo Nailipat na yung proseso ng pagtingin sa korupsyon. Naipasok na sa sistema na talagang pagkabagal-bagal. Nakita mo naman ang mga hearing natin. Ang pagbuklat natin ng corruption, ang talagang namimili kung sino ang uunahin. Kita na natin yan. Ang ibig sabihin yan, mukhang natalo tayo sa proseso. Yung narrative, naikiling na Kaya medyo mahihirapan at kaya dapat siguro bigyan na natin ng warning ating mga kababayan. Huwag kayo mabibigla. Yung ating galit sa korupsyon, baka walang pag-asa hanggat hindi natin iniisip ang pagbabago ng ating pamahalaan mismo. Dahil naikiling na yung proseso Baka tayong matatanda, wala na, hindi pa tapos yung kaso ng mga yan Opo. Speaking of sa ating mga kababayan, excuse me, nakikita kasi nila na once na mag-stand ka, no, na meron kang legit na battle cry mo na pinapahayag, kinakasuhan ka, meron agad na inciting to sedition, mga ganyan. Meron ng mga sapula, mga dating general na nagsilbi sa ating bayan. Meron pang isa, nag-post lang siya patungkol doon sa Republic of Mindanao, parang pagtataksil na. Pero kung tutusin, kung lalaliman mo yung reason kung bakit na-put up yung ganong klaseng issue, malalaman mo na neglect mo yung Mindanao. Kami, malaki yung binibigay namin sa kabuuan sa Pilipinas, pero napapabayaan kami. So, hindi mo may sasantabi yung mga ganon na mga sentimento. Pero, paano ito dapat tanggapin ng ating mga kababayan? Baka mas lalo silang matakot kasi, ganun pala yun. Hindi na lang ako mag-voice out kasi meron palang kaso. Yun ngang na-misinterpret lang yung salitang Cebuano na pinagkamalan na, may death threat na or gustong patayin ang presidente, secretary. Noong panahon ni Marcos Sr., hindi lang kaso tatanggapin mo. Nawawala ka pa. Nawawala ka nang hindi ka na nakakabalik. Ganun yun. Pero ganun pa man, dumating ang puntos na talagang hindi na kayang pigilin ang paghahangad ng ating sambayanan sa pagbabago. Isa lang masasabi ko dyan, darating yang panahon na talagang magtatagumpay ang mamamayan na mabago ang pamahalaan, ang sistema na umiiral. Pero ang masaklap, kung wala naman tayong plano kung anong gusto nating mangyari sa kinabukasan, wala tayong pinaplano maganda para sa bayan, basta galit lang itong ating pinaiiral sa ngayon. Hindi natin pinag-iisipan. Kung biglang nag-resign yung Pangulo, ano gagawin natin? May nakapag-isip na ba kung ano talaga ang gagawin ng pamahalaan? Yun naman ay dapat yung mga seryosong mga mamamayan natin na mayroon na karanasan sa tamang pagpapatakbo ng pamahalaan, may mga ideya kung saan dapat dali ng bayan,
yan, sa tingin ko, quietly dapat nagsasama-sama na yung mga yan. Opo, opo. Para pag nabago na yung pamahalaan, meron naman kapalit. Secretary, huli na lang, bago lang si partner Jay. Sa tingin niyo po, alin po yung dapat na baguhin? Ang mga opisyal ba o mga namumuno ba? O yung sistema ng ating gobyerno? Or both? Siyempre, At kakayanin ba ito either way? ang masasabi ko lang, huwag tayo matakot sa mga nagsasabi na kapag tinanggal ang Pangulo, magkakagulo. Hindi totoo yan. Kasi baka mas maganda ang papalit. Di ba? Hindi natin alam yan eh. Hindi totoo na kapag karoon ng mga aksyon na nagsasabi na pagbabago, magkakagulo ang bayan. Hindi totoo yan. May kasaysayan tayo na nakita natin na kaya nating baguhin ng total ang ating gobyerno nang walang gulong nangyayari. Peaceful tayo eh. Opo. Pero minsan nasisisi yung mga botante rin po. Dahil, binoto nyo yan eh. Nasa inyo yung pagkakataon na pumili ng ganito. Minsan nasisisi rin na sila, kumbaga, legit ba yun ang klase ng pagsisisi natin sa kanila? Or sadyang meron talagang individual na kala mo mabait at matino, pwede palang ma-impluwensyahan. Yan ang problema natin. Pati nga yung mga kagalang-galang natin eh. Ang lagi nilang iniusap kailangan na voters education. Yan ang sinasabi, voters education. Gusto nilang bigyan ng pag-aaral ang mga boboto. Kasi hindi marunong pumili. Nagpapabayad. Hindi nila alam, nagpapawise lang naman ng karamihan sa mga botante natin. Naranasan ko yan eh. Sabi, Secretary, mabait naman kayo eh. Pero nangihingi na rin kami sa inyo kasi baka hindi na namin kayo makita pagkatapos ng eleksyon. Mabuti na kinabang kahit 200 pesos o 500 pesos. Yan ang mga usapan. Dahil talagang sirang-sira na ang ating electoral system. Yung sistema ng ating pagpili kung sino mamumuno sa atin. Pinapakiusap ko lamang. No? Doon sa mga mataas ang pinag-aralan o ginagalang. Huwag nating sisisihin yung ating mga mababayan. No? Biktima nga sila ng panluloko natin eh. Di ba? Dapat ang bigyan ng aral yung mga nanloloko, hindi yung niloloko. Kasi walang magagawa. Yung karamihan sa mga niloloko, walang magagawa kundi magpaloko eh. Di ba? Yung mga nanloloko, ang bigyan ng atensyon.